Makinig kayo! Wala na si Water Willie. Nakita namin ang katawan nito sa kakahuyan. At wala nang buhay yon. Pinatay siya ng aswang. Story time. Ako si Jonas. Ang ibabahagi kong karanasan ay karanasan namin ng pinsan kong si Antonio. Around 2008 to 2009 ito nangyari. Kung pamilyar kayo dati sa mga clan sa Tex, isa kami sa mga naging miyembro ng pinsan ko nito. Masaya dahil marami kaming nakilalang bagong kaibigan at chika bebe dito. Sa mga panahon na to, 20 years old na ako. Yung username ko nito ay Akatsmaki. Samantalang yung sa pinsan ko naman, Red Bullet. Bawal magsabi dito ng totoong pangalan, pero nakadepende pa rin to sa'yo. Itago na lang natin yung pangalan ng clan namin sa pangalang Just Me. Marami-rami na rin kaming miyembro dito. Isa na rito si Bonggang Jane na lagi kong ka-text. Mga ilang buwan pa lang ako miyembro dito, pero marami na ako nakakausap sa call at text. Kahit hindi ko pa sila nakikita, galit na galit nga yung nanay ko sa tuwing maririnig niya yung mga hagiki ko sa loob ng kwarto ko. Paano ba naman? Hindi sila makatulog sa ingay ko. Tanda ko ang eksaktong petsa kung kailan kami nagplano na magkita-kita sa isang lugar. December 12, 2009, sa isang liblib na lugar, dito lang din sa Antique. Hindi ko nasasabihin ng eksaktong lugar, basta nasa tabi kami nito ng dagat. Pang Christmas party na lang din daw namin to. Excited pa nga yung pinsan ko nitong si Antonio. Lalo na ako, dahil may kita ko na rin sa wakas si Bongga Jane. May kaunting ambagan pero sagot na raw ng leader naming si Niza Babe yung ibang gastusin. Tulad ng alak at iba pa, sagot niya na rin yung place. Pero marami pa rin hindi nakadalo. Yung iba walang oras at yung iba naman ay malalayo. Tulad ng Iloilo, Negros, Bacolod, Capiz at iba pang lugar. Dahil taga-Antique lang din naman kami ni Antonio, nakasama kami. Sagot ko na yung pamasahe, tol. Basta yung sinasabi ko ilakad mo ako kay Spicy Girl. Yun lang ba? Sige, akong bahala. Nakaka-text ko rin yun eh. Mukhang maayos naman siya kausap. Sigurado ako maganda yun, Insan. Talaga? Excited na tuloy ako, Insan. Hindi pa nga kami nakakaalis ni Antonio, pero yung dalawang mata naman niya, parang nagkukorteng puso na sa sabik. Bali 1 oras din yung biyahe papunta doon. Pagkarating namin ni Antonio sa lugar, sinalubong kaagad kami ng isang matabang bading. Dito ko lang nalaman na siya pala si Niza Babe, yung leader namin sa clan. Iniisip ko pa naman na isa siyang magandang babae, pero isa palang bayot na butanding. Kinindatan niya ako, sabay angkla sa mga braso ko. Sa'yo na to, Insan. Bahala ka dyan. Sa'yo yan eh. Mabuti na lang hindi na-offend yung leader namin sa naging reaksyon namin ng pinsan ko. Nagulat lang talaga ako kasi ang layo sa codename niyang babaeng babae. Sa personal kasi, isang malaking butanding pala. Mabait naman siya. Sabi pa nga niya sa akin, wag daw kaming mahiya dahil ngayong gabi, puro happy-happy lang ang gagawin namin. Kung titignan mo, mahalata mo talaga sa kanya na mayaman siya. Katunayan may dala pa nga siyang sasakyan. At pagmamay-ari din ng pamilya nila, yung rest house sa tabi ng dagat. May nauna na raw na dumating kahapon. Sila daw yung mga kaklan naming naglinis sa lugar at nagluto. Kaninang umaga lang din daw dumating tong leader namin. Magtatanghali na, pero 11 pa lang kami. Walang signal sa lugar kaya walang balita kung anong oras na darating yung iba. Sabi ng leader namin, bawal para magpakilala at sabihin yung codename namin. Dahil mamayang gabi pa raw ito mangyayari sa gitna ng apoy sa tabi naman ng dagat. Kaya sa 5 babaeng kaklan namin nandito, wala akong idea kung saan si Bongga Jane at Spicy Girl dito. Pero may isang magandang babaeng nakaupo sa stall. Feeling ko siya talaga si Bongga Jane. Insan, sa 5 yan, pakiramdam ko niyang nakaupo sa stall si Spicy Girl. Tingnan mo, mukhang spicy talaga eh. Sarap lamunin! Tumawa pa to habang tinatakpan yung bibig niya. Sabi ko naman, tumahimik na lang muna siya. Saka pa lang namin malalaman yan mamayang gabi. Maya-maya pa, dumating na yung iba. Bali naging 17 na kaming lahat. Nag-usap-usap naman kami nito pero walang nagaganap na pagpapakilala dahil ito yung rules. Kinakabahan kami ni Antonio dahil merong babae dito na mukhang berdugo ang muka. Hindi naman sa nanlalait kami pero paano kung siya pala si Spicy Girl o Bongga Jane? Tumahimik ka nga, Insan. Baka marinig ka niya. Hindi ko naman matanggap kung siya si Spicy Girl, Insan. Ang sabihin mo, baka siya si Bongga Jane. Tignan mo, panay siya salita ng bongga. Yari ako nito. Sa tuwing makakita kasi ito ng magandang bagay sa lugar, agad niyang sinasabi ang salitang bongga.
Kaya sigurado akong siya si Bongga Jane. Nagkakatitigan na lang kami ni Antonio sa tuwing babanggitin niya yung salitang bongga. Good luck sa'yo, Insan! Ngumisi ito sa akin habang pinipigilan yung tawa niya. Samantalang ako, nangihina na ng paunti-unti dahil nawawala ang pananabik ko. Kaya kumain na muna kami nito. Nang makumpleto na kami, dito na namin napagdesisyonan na magtatagal kami ng 3 araw. Yung mga iilang hindi pwede, mauuna na lang. Hanggang pagsapit ng hapon, unti-unti na kami naghanap ng panggatong para sa bonfire mamayang gabi. Magandang lugar, lalo na't walang kabahayan dito. Malinis din naman yung tubig. May mga iilang parte lang ng kahoy sa dalampasigan na tinatangay ng alon. Pero kabuuan, sobrang ganda, peaceful, at nakaka-relax ang paligid. Ano kayang codename ng mukhang berdugo na yun, Insan? Naliligo pa kaya yun? Shhh! Huwag kang maingay. Baka mamaya marinig tayo nun eh. Hindi yan. Malayo naman tayo sa kanya eh. Kasalukuyan kasi kami nitong namumulot ng mga kahoy sa buhanginan. Pero itong si Antonio, sobrang ingay. Talagang nag-aalala talaga siya kung sino ba talaga yung kaklan naming mukhang berdugo. Nang paggabi na, nagtipon-tipon muna kami para mag-meeting sandali. Pinaliwanag lang ng leader namin yung mga pwedeng gawin at mga hindi pwede. Sinabi niya rin sa amin kung hanggang saan lang yung lugar na pwede naming puntahan. Lalo na't mga lasing na kami mamayang gabi. Pagkatapos, sinindihan na namin yung mga kahoy sa buhanginan. Tapos pinaikutan namin to. Masaya dahil yung isang kaklan namin may dalang gitara. Maganda rin yung boses niya kaya ang sarap sabayan. Walang humpay ang kantahan namin habang nagpapakalunod sa alak. Hindi namin ramdaman yung malamig na hangin dahil sa init na dala ng alak. Mga ilang saglit pa, dito na tumayo yung leader namin para mag-anunsyo na magandaan na kami para magpakilala. Dito na kami kinabahan ni Antonio. Siyempre, unang nagpakilala yung leader namin. Alam naman na naming lahat na siya si Nizabel. Sinabi niya na kasi kanina kasi kailangan dahil siya yung leader. Nalaman ko rin na taga Iloilo City siya. Itong lugar kung nasan kami ay bahay bakasyonan lang daw nila. Dito ko rin napatunayan na talagang mayaman sila. Sila yung may-ari ng ilang mga gas station sa Iloilo. Tapos may mga hasyenda pa raw sila sa iba't ibang bayan sa Iloilo. Dito niya rin sinabi yung totoong pangalan niya at edad na hindi ko nababanggitin dito. Pero 25 years old na raw siya ng mga panahon na to. Namangha kami dahil sobrang successful ng buhay nila. Nang umupo na to, sinundan naman ng isang lalaki. Siya naman daw si Mr. Everything. Sinundan naman ng isang babae na ang codename Pinksy. Hanggang tumayo na yung magandang babae na kaninang pinag-uusapan namin ni Antonio. Napahawak tuloy ako sa kamay ko sabay piga nito. Hanggang sa magsalita na yung magandang babae. Nang sabihin nitong siya si Bongga Jane, nakahingang maluwag ako at biglang namula. Hindi ako makapaniwala na siya pala yung lagi kong kausap sa text at call. Pero hindi muna ako nagpahalata kahit na lumulukso na yung puso ko sa tuwa. Ay pusang gala, delikado ko nito ah. Pagkatapos magpakilala ni Bongga Jane, si Antonio ang sumunod dito. Kinakabahan pa nga ang lokong magpakilala. Ako pala si... Sabihin mo na, pautal-utal ka pa eh. Ang name ko is Red Bullet. Pagkasabi ni Antonio nito, biglang humagikik sa tawa yung mukhang berdugong kakla namin. Napasabi na lang tuloy akong patay. Hindi na maipintay yung mukha ni Antonio nito. Ako naman todo tawa. Pagkaupo nito, nilagok niya yung bote na may lamang alak. Bad trip? Mukhang siya nga yun, Insan ah. Hindi pwede to. Ayos lang yun, Insan. Malay mo hindi pala siya yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Di pa naman tapos eh. Medyo maingay naman ito. Kaya alam kong hindi nila kami mapapansin na nag-uusap. Wala na sa katinoan nito si Antonio. Parang gusto na lang magpakalunod sa dagat. Nang tumayo na yung mukhang berdugo, napapikit na lang si Antonio. Sabay takip nito sa dalawang tenga niya. Hindi ko mapigil yung tawa ko nito. Halos lumabas pa yung alak sa ilong ko nito dahil sa tawa. Ano ka ba? Pakinggan mo. Bakit mo naman tinatakpan yung tenga mo, Insan? Ayaw mo ba marinig kung sino siya? Tinanggal ko yung kamay niyang nakatakip sa tenga nito para marinig naman niya yung nagsasalita sa gitna namin na nakatingin sa kanya ng malagkit. Nang bigkasin nito na siya si Spicy Girl, lumapit to kay Antonio. Nagsitawanan kaming lahat nang magpakalong to sa kanya. Sabi pa nito, hindi ba't gusto naman daw siya ni Antonio? Kaya kanyang-kanya raw to. Aha? Nagbibiruan lang naman tayo, no? Uy, Insan, tulungan mo ko rito. Uy! Ano ka ba? Hindi ba't sabi mo ilalakad kita kay Spicy Girl? Oh, ayun na siya oh. Kusang lumalakad na palapit sa'yo. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ba guys? Nagsitawanan kaming lahat nito. May nagsabi pa nga na
Hindi lang daw lalakadin, kundi gagapangin pa raw. Nang ako na yung nagpakilala at nang sabihin kong ako si Akats Maki, napangiti yung babaeng maganda. Hindi naaalis yung tingin nito sa akin. At ganoon din ako, halos minuminuto, nakatingin ako sa kanya. Pero si Antonio, tahimik lang habang niyayapos ni Spicy Girl. Diring-dirito pero wala naman siyang magawa. Nang matapos na yung pagpapakilala namin, uminom na lang kaming lahat habang nagkakantahan. Pagsapit ng hating gabi, yung iba nagsipasok na sa bahay, kaya iilan na lang kaming natira dito sa buhanginan. Si Antonio naman, hindi na kinaya. Sa pwesto niya na lang siya nahiga at dito na nakatulog habang nakayakap si Spicy Girl sa kanya. Natulog na rin. Ang lakas pa ng hilik kahit lasing na. Nang bandang 2:00 na madaling araw, 3 na lang kaming gising nito. Yung leader namin at si Bongga Jane. Malakas pala itong uminom. Halos talo pa nito yung mga lalaking miyembro namin. Maya-maya pa nito, nagdesisyon na yung leader naming mauna ng matulog. Dahil lasing na to, kaya hinatid ko na muna to sa kwarto niya at saka bumalik kay Bongga Jane. Pero nagulat ako nang wala to sa kinauupuan niya kanina. Nang mapatingin ako sa dagat, isang babae yung napansin kong paahon sa tubig. Nang nakaahon na to at nasisinaga na yung mukha niya ng liwanag ng buwan, dito ko na siya nakilala. Si Bongga Jane pala to. Naka-swimsuit na to na kulay pula. Napatulala na lang ako sa sobrang kaseksiyan nito. Paglapit nito sa akin, dito ko na nakita yung kabuuan ng katawan niya. Basang-basa yung buhok nito at hinahawi niya pa. Naligo ka pala, Bongga Jane? Akala ko natulog ka na eh. Jane na lang. Tayo lang naman eh. May nakapagsabi kasing nakakatanggal ng tama ng alak yung tubig alat eh. Kaya naligo na ako. Ang sarap palang maligo ng ganitong oras, no? Ang lamig. Nahihiya pa akong tumingin nito sa kanya dahil na rin sa suot nito. Hindi kasi ako sanay. Naiilang ako, lalo na't kakakilala lang namin. Nang mapansin niyang hindi ako makatingin sa kanya, isinuot nito yung short at t-shirt niya. Tapos hinila niya ako papuntang dagat. Sandali! Saan tayo pupunta? Eh di maliligo. Hindi ka na maiilang. Isinuot ko na yung damit ko. Wala ka ng dahilan para tumanggi. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Kahit nahihilo na ako nito. Hanggang nagtampisaw na kami sa dagat na magkasama. Kumusta, Akats Maki? Malamig ba? Medyo. Pero Jonas na lang tawag mo sa akin. Tayo lang namang dalawa eh. Ah, okay. Kung nilalamig ka, yakapin mo lang ako. Ha? Hindi niya na ako sinagot nito. Bagkus ay lumapit na to sa akin at saka inundayan niya ako ng halik sa labi. Sa gulat ko, nanlaki yung dalawang mata ko. Wala na akong nagawa nito, kundi ang gandihan din siya ng halik. Nagtagal ng ilang segundo ang sunggaban namin dyan sa tubig at nagtapos ang maligayang pagsasalo namin sa may buhanginan. Pagkatapos nito, nakatulog kaming pareho dito sa mismong buhanginan kung saan kami nagparaos ng ligaya. Mga bandang 4:00 ng madaling araw, nagising naman ako dahil sa mga ingay sa paligid ko at nang napansin kong wala na si Jane sa tabi ko, bumangon ako para hanapin to sa paligid. Nang hindi ko to makita, nagdesisyon na lang akong tumayo para isuot yung mga damit ko. Pinakiramdaman ko pa yung paligid nito at nawala naman na yung ingay na naririnig ko kanina. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Naglakad na lang ako pabalik sa pwesto kung saan kami kanina nagiinom. Mahimbing pa rin ang tulog ni Antonio, kaya pumasok na lang ako sa bahay para magbanlaw ng katawan. Nang matapos, umupo muna ako sa mahabang upuan na nandito. Pero nang makaramdam ako ng antok, humiga na ako para umidlip. Nang magising ako, pasikat na yung araw. Ininat ko muna yung katawan ko at saka tumayo para lumabas ng bahay. Nakasalubong ko naman si Jane na nito'y papasok na sa pinto. Kamuntikan pa kami magkabangga ang dalawa. Oo, Jane, saan ka galing? Bigla ka na wala kanina. Pumasok ako ng bahay. Hindi mo ba napansin? Paano ko mapapansin? Tulog na tulog ako. Saka napagod ako sa bakbakan natin kaninang madaling araw eh. Pangiti-ngiti pa ako nito habang nagsasalita. Siya naman, ngumiti lang din sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na naka one night stand ko si Jane. Ewan, pero sobrang wild niya at bihasang-bihasa sa ganito. Nagpaalam na lang muna to dahil inaantok pa raw siya. Lumabas lang daw siya kanina dahil kinuha niya yung cellphone niyang naiwan sa buhanginan. Dumiretso na lang ako sa labas para tignan kung nandun pa si Antonio. Pagkarating ko rito, tulog na tulog pa to habang mahigpit na niyayakap ni Spicy Girl. Kaya ginising ko na to. Uy, gising! Insan! Gising na! Umaga na oh! Pagising nito, kinusot-kusot muna niya ang dalawang mata niya. Nasisilaw pa to dahil sa sigat ng araw na tumatama sa mukha niya.
Pero nang mapagtanto niya kung sino yung nakayakap sa kanya, napabalikwas to ng bangon. Ay, aswang! Anak nang! Kanina pa ba yung nakayakap sa akin? Anong kanina? Kagabi pa. Itinulak nito si Spicy Girl na agad din naman gumulong sa buhanginan. Hoy! Ba't mo naman tinulak, Insan? Tignan mo, baka gumulong yan sa may kahoy na nagbabaga pa, oh. Ang sarap-sarap pa naman ng tulog mo habang kayakap siya kagabi. Ngayon, diring-diri ka na. Napatakbo na nga lang sa dagat ang mokong na parang diring-dirito. Ako naman ay bumalik na sa loob ng bahay. Nang matanaw ko yung leader naming si Niza Babe, nagpatulong to sa akin na manguha ng kalamansi at talong na tanim nila malapit lang din sa resort. Pagkarating namin dito, namanga ako dahil sa dami ng kalamansing namumunga rito at talong. Sabi nito, bihira lang kasing nakukuhaan, kaya marami-rami ang bunga. Nagulat naman ako na magtanong to sa akin kung naniniwala ba ako sa mga aswang. Ha? Aswang? Ewan, minsan oo, minsan hindi. Natawa siya sa naging sagot ko. Ang ibig kong sabihin kasi, depende sa kung gaano kagaling yung nagkukwento sa akin. Meron kasi na parang hindi naman kapani-paniwala. At meron din na halos manginig ka na sa takot ko magkwento. Hanggang pinitas niya yung malaking bunga ng kalamansi. Tapos ibinigay niya sa akin. Balatan ko raw at sipsipin ko yung katas. Alam ko ba raw na takot ang mga aswang sa mga kalamansi? Kaya mo ba pinasisip-sip sa akin yung katas nito? Uy, hindi ako aswang ha. Baka ikaw pa. Natawa rin siya sa sinabi ko. Pero kagabi raw, may kakaiba siyang napapansin. May isang malaking ibon daw siyang nakita na dumapo sa bintana ng kwarto niya. Hindi niya lang maklaro dahil lasing siya. Pero malakas ang kutob niyang aswang daw ang isang yon. Kaya mag-ingat daw ako dahil baka isa sa mga kaklan namin ay isang aswang. Sigurado ka ba? Baka ginugood time mo lang ako ha? Pero kanina ring madaling araw, may napansin din ako kakaiba sa paligid. Basta, may ingay ako naririnig. Ang sabi niya sa akin nito, kailangan daw naming alamin kung sino yung aswang sa grupo. Natatakot ako sa naging plano niya. Pero ang katas daw ng kalamansi ang tutulong sa amin. Kaya raw sunugin ng katas ng kalamansi ang balat ng aswang. Ayon pa sa kanya, ang mga nilutong putahe na gawa raw sa lamang loob ng tao. Kapag pinatakan mo to ng katas ng kalamansi, bubula raw to at makikita mo ang tunay nitong anyo. Ba't ang dami mong alam tungkol dito? Sabi niya sa akin, apo raw siya namang tatawas. Kaya may kaunting alam siya sa mga bagay tungkol sa mga masasamang nilalang. Dagdag niya pa, ang mga aswang daw ay takot sa tubig dagat. Kaya kung sino man daw yung hindi maliligo sa dagat sa amin, ito daw yung aswang sa grupo. Pagkatapos namin magplano at manguha ng sapat na kalamansi at talong, bumalik na kami sa bahay. Sakto naman pagdating namin, gising na silang lahat. 4 na kilong bangus na inihaw at talong na kinuha namin ang naging ulam namin sa umagang to. Katabi ko si Bongga J nito at napansin kong hindi ko makain ng bangus to. Kanina kasi, nang timpla namin to ng pampalasa, nilagyan namin to ng kalamansi. Nagkatinginan kaming dalawa ni Niza Babe nito. Pero may isa pa kaming napapansin na hindi rin kumuha ng bangus. Si Black Shadow. Kaya muli kami nagkatinginan ni Niza Babe. Pagkatapos namin kumain, kinausap niya ako sa itaas ng bahay sa loob ng kwarto niya. Sabi ko, hindi pwedeng si Bongga J ng aswang dahil naligo kaming dalawa sa dagat kagabi. Kaya napagtanto namin na baka si Black Shadow yung aswang. Pero hahanap pa raw kami ng ibang patunay. Baka raw magkamali kami't mapahiya. Ikalawang araw na namin ito. 8 na lang kaming natira. Ako, si Antonio, si Black Shadow, yung leader namin, si Bongga Jane, si Water Willie, at syempre yung baby girl ni Antonio na si Spicy Girl. Tinawag ako ulit ng leader namin ito. Sabi niya, hindi pa raw talaga niya nakikitang naliligo sa dagat si Black Shadow. Kaya lagi lang sa kanya yung atensyon namin. Si Bongga Jane naman, laging may nangyayari sa amin. Samantalang itong pinsan kong si Antonio, laging habol-habol ni Spicy Girl. Sabi ko nga sa kanya, ipikit na lang niya yung dalawang mga mata niya para hindi niya makita kung gaano kasagwa yung mukha ni Spicy Girl. Masasanay ka rin, Insan. Sanayan lang naman yan. Sabi niya, uwi na raw kami at baka kung ano pa yung magawa niya kay Spicy Girl. Sabi ko sa kanya mauna na lang siya. Ayaw niya naman. Kaya sabi ko, magtiis siya hanggang matapos tong 3 araw sa pananatili namin sa lugar. Kinagabihan, pagkatapos namin mag-inom, natulog din naman kami kaagad. Magkatabi kami nito ni Bongga Jane sa isang higaan. Tapos yung iba, kung saan-saang sulok lang nakahiga. Hanggang nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Agad kong napansin ang bukas na bintana. Tapos wala si Bongga Jane sa tabi ko. Kaya napabangon ako nito. Nakita akong tulog naman ang iba, maliban kay Water Willie, na nawawala rin. Nang ma-curious ako, lumabas ako ng bahay para hanapin silang dalawa. Iba na yung kutob ko nito. Sigurado ako na magkasama silang dalawa. Naglakad ako malapit sa dagat
at sakto namang bilog ang buwan. Kaya kahit papano, maliwanag ang paligid. Habang naglalakad ako, napalingon ako sa likuran ko nang makarinig ako ng kaluskos mula sa talahiban. Malayo-layo to sa akin pero klaro sa mga mata ko ang isang kulay itim na malaking aso. Nakita ko itong tumalon papasok sa talahiban kaya napaupo ako sa buhanginan. Feeling ko siya yung aswang pero mula sa talahiban kung saan pumasok yung malaking aso, dito ko rin nakitang lumabas si Bongga Jane. Nagsitayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko nito. Tinignan ko na lang siya ng mabilis habang naglalakad pabalik sa bahay. Agad din naman akong tumayo. Pinunasan ko muna yung pawis ko bago ako bumalik sa bahay. Pagkarating ko rito, sakto namang lumabas mula sa banyo si Bongga Jane. Oh, saan ka galing? Ako? Wala. Diyan lang sa labas nagpapahangin. Ikaw, diyan ka lang ba sa banyo? Oo, bigla kasing sumakit yung tiyan ko eh. Tara, tulog na tayo ulit. Noong una siyang nahiga sa higaan namin. Tapos umupo ako sa tabi niya. Tinanong ko siya kung napansin ba niya si Water Willie. Sabi niya, baka daw nandyan lang sa tabi-tabi. Matulog na daw ako. At huwag ko na raw hanapin at babalik din naman daw yon. Kinabukasan, maaga kong kinausap yung leader namin. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Kaya hindi niya alam kung sino sa dalawa yung aswang. Sabi ko sa kanya, sigurado na ako na si Bongga Jane yung aswang. Kahit na ilang beses nang may nangyari sa amin. Hanggang lumipas ang oras, mag-aalas 9 na, pero hindi pa rin namin nakikita si Water Willie. Kaya nagdesisyon na kaming hanapin to. Naghiwa-hiwalay kaming 6 para mas mapadali ang paghahanap. Pero nagulat ako nang sumama sa akin si Antonio. Alam mo ikaw, Insan, minsan na lang kitang nakakausap dito. Yung madalas nakasama mo kung hindi si Bongga Jane, si Niza Babe. Yung totoo, may relasyon ba kayo ng baklang yun, Insan? Nung nakaraan kasi nakita kitang lumabas sa kwarto niya eh. Wag mong sabihing nagpapatsyo. Uy, ang bastos talaga ng bibig mo, Insan. Tumigil ka nga dyan. Wala kaming relasyon, no? At kung ano man yung iniisip mo, itigil mo yan. Sinisigurado ko lang, Insan. Dahil kung nagpapaano ka dun, kadiri ka talaga. Baliw ka ba? Di ako kasing libog mo, no? Hanapin mo na lang si Water Willie. Tingnan mo, nandiyan na si Spicy Girl. Magtago ka na. Yari ka. Buwisit naman. Ba't sunod ng sunod yung berdugong mukhang kulugo na yan? Ay, dito na muna ako, Insan, ha? Mamaya na lang. Kumaripas to ng takbo sa dulo. Tapos ako naman, nag-iba ng dinaanan. Mga ilang minutong paghahanap, si Bongga Jane ang nahanap ko. Nakaupo to sa tabi ng dagat habang hinahampas ng alon yung mga paa niya. Dito ko naisip na kung aswang to, bakit hindi siya takot sa tubig dagat? Pinili ko na lang siyang huwag lapitan at saka lumiko para hanapin si Water Willie. Magtatanghali na pero wala pa rin kaming balita tungkol sa kanya. Pero nitong hapon lang, muli akong tinawag ng leader namin para kausapin. Aligagato at hindi makapagsalita ng maayos. Sabi niya, nakita niya na raw si Water Willie. Pero bangkay na raw to. Saan? Paano? Agad niyang itinuro sa akin ang bangkay ni Water Willie. Nakita namin tong nilalangaw na malapit sa mga kakahuyan. Warak ang tiyan nito at wala na tong mga lamang loob. Sabi ni, si Bongga Jane ang aswang. Natataranta na rin ako nito. Pero sabi ni Niza Babe, huwag daw akong magpahalata. Ikalma ko raw ang sarili ko at itago ang mga nakita dahil baka makalata daw siya at maunahan kami sa pag-atake. Pagbalik namin ng bahay, sinalubong kami ni Bongga Jane. Sigurado akong gutom na kayo. May niluto akong ulam dyan. Adobong baboy. Pasensya ka na. Pinakialaman ko yung laman ng ref. Iniisip ko kasi kayo. Baka kasi gutom na kayo sa kakahanap kay Water Willie. Nagkatitigan kaming dalawa ni Niza Babe nito. Tapos sandali itong nagpaalam. Pero sumenyas to sa akin na sumunod daw ako sa kanya. Hindi naman kami nagpahalata pareho. Sabi namin kay Bongga Jane, hintay na lang yung iba para sabay-sabay kaming kumain. Pabulong na sinabi sa akin ni Niza Babe na ihanda ko raw ang sarili ko. Kailangan daw namin kumuha ng maraming kalamansi. Hindi ako sigurado sa lutong yun ni Bongga Jane. Dito natin masusubukan yung sinasabi mo tungkol sa katas ng kalamansi. Mabilis kong pinuno ang dala kong maliit na timba. Nung mapuno na rin yung dala ni Niza Babe, bumalik na kami sa bahay. Sakto naman dahil nandito na rin yung iba. Nakahanda na rin yung pagkain sa ibabaw ng lamesa. Oh, kumain na tayo. Bakit niyo pa yan tinititigan? Masamang pinaghihintay ang pagkain. Oo nga, ewan ko sa kanila. Basta ako lalamon na. Nang hawakan ni Antonio ang sandok at ilagay ang putahe sa kanyang pinggan, dito na ako nagsalita. Sandali! Lahat naman sila ay nagulat sa biglaang pagpigil ko kay Antonio. Kita ko namang ibinaba nito yung hawak nitong sandok. Ano na naman ba, Insan? Masyado kang maraming arte.
Makinig kayo. May aswang dito sa grupo natin. Seryoso ko tong sinabi at may halong kaba. Pero napaubo sa tawa si Antonio nang marinig niya to. Maging ang iba hindi rin alam kung ano magiging reaksyon nila. Ano? May aswang sa grupo natin? Sandali, sino? Ewan dito sa pinsan ko. Nabaldog yata yung ulo sa kakaligo sa dagat. Kaya kung ano na yung pinagsasabi. Patay ako nito sa nanay mo, Insan. Uuwi ka, may sakit sa utak. Sayang naman tong masarap na putahing inihanda ni Bongga Jane, oh. Tignan mo, may pakandila pa. Napaka-romantic, di ba? Pero napatigil to na magsalta na rin ang leader naming si Niza, babe. Pinatotohanan nito ang lahat ng sinabi ko. Ano? Makinig kayo. Wala na si Water Willy. Nakita namin ang katawan nito sa kakahuyan. At wala nang buhay yon. Pinatay siya ng aswang. Lahat ay nagulat. Maliban sa aming tatlo ni Niza, babe at Bongga Jane. Kanya-kanya naman silang pakaramdam kung sino ang aswang sa grupo namin. Nagkakatitigan sa mga mata habang ang mga bibig ay tahimik. Kung may aswang sa grupo natin, hindi kaya... Tinignan niya si Spicy Girl na nooy tahimik na nakaupo at halatang natatakot na rin. Nang mapagtanto niyang siya ang tinutukoy ni Bongga Jane ay agad tong umiling-iling. Sabay sabing hindi siya ang aswang. Kung hindi ikaw, baka ikaw. Black Shadow. Mabilis na sumagot si Black Shadow at itinanggi ang aligasyon sa kanya ni Bongga Jane. Matapos ay itinuro naman ni Bongga Jane si Antonio na nito'y nalilito pa rin sa nangyayari. Ako? Aswang? Bakit ito si Spicy Girl talaga yung aswang, hindi ako? Huwag ka nang magmaang-maangan, Red Bullet. Ikaw ang aswang. Oy, Bongga Jane! Kung ako yung aswang, ikaw na sana yung unang kinain ko. Hindi si Water Willy, no? Tumahimik kayo! Malalaman natin kung sino yung aswang sa pamagitan ng kalamansing to. Ano namang itutulong ng kalamansing yan, Insan? Ang katas ng kalamansi ay mabisang pangontra sa mga aswang. Kapag pinatakan ko tong nilutong putahe ni Bongga Jane at nag-ibang anyo nito... Teka. Base sa sinasabi mo, parang ako yung tinuturo mong aswang ah. Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin sa buhanginan? Kung paano mo lamutakin yung pagkatao ko? Tapos, sasabihin mong aswang ako? Yun ang nakakadiring nangyari sa atin, Bongga Jane. Nung una pa lang may hinala na kami na ikaw yung aswang. Paano nyo mapapatunayan yan? Gaya ng sinabi ko kanina, itong katas ng kalamansi ang tutulong sa amin para malaman ang pagkatao mo. Bilis na pinsan! Bigaan mo na yan! Nang malaman na natin kung sino yung aswang! Agad kong hinila sa harap ko ang putahe na nandun sa plato. Nang pigaan ko na nga to ng katas ng kalamansi, wala pang isang minuto, ay bumalik na sa tunay na anyo ang putaheng niluto ni Bongga Jane. Bumungad sa aming lahat ang totoong itsura nito. Namumula-mulang mga bituka ng tao at atay na hiniwa-hiwa para lumiit. Halos masuka-suka naman si Antonio at ang iba pang mga kasama namin dahil sa tunay na anyo ng ulang. Yak! Mga lamang loob ba yan ni Water Willy? Nang ibalin ko ang tingin ko kay Jane, nakita akong seryoso ang mukha nitong nakatingin sa amin. Namumula ang mukha nito na tila sasabog na. Ilang segundo lang ay biglang tumayo to at hinila niya si Black Shadow. Kung ayaw niyong mamatay ang isang to, huwag kayong sumunod. Nakatutok ang matatalim na kuko nito sa leeg ni Black Shadow habang nakaangkla naman ang kabilang kamay nito sa dibdib. Hindi magawang makaalis ni Black Shadow sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Bongga Jane. Hindi ko akalain na totoo ang hinala naming aswang ka nga, Bongga Jane. Gandang-ganda pa naman ako sa'yo. Yan ang madalas na sinasabi ng mga lalaking nakakasalamuha ko bago ko sila kainin. Maswerte kayo dahil naamoy nyo kaagad na isa akong aswang. Bilib ako sa'yo, Akatsmaki. At sa'yo, Niza babe. Matindi ang pang-amoy nyo. Habang nagsasalita to, ay unti-unti itong umaatras palabas ng pinto. Dinukot ko naman ang mga hiniwa naming kalamansin sa timba para ihanda na. Nakita ko rin na ganito ang ginawa ni Niza babe. Kalmado lang to at hindi nagsasalita. Pero alam kong sa anumang oras ay nakahanda na rin to para umatake. Bago pa man tuluyang makalabas si Bongga Jane sa pinto, ay inundayan ko na to ng bato ng kalamansi. Tumama ang kalamansi nito sa noo. Agad na tumalsik ang katas nito sa kanya. Kitang-kita namin kung paanong umuusok ang mukha niya dahil sa katas. Napapaso to na tila isang baga na galing sa apoy ng kalamansi. Dahil dito, nabitawan niya si Black Shadow. Sige pa! Batuin nyo! Lahat kami binato si Bongga Jane na nito'y nagsisisigaw sa sobrang hapdi ng nararamdaman niya. Ilang sandali pa ay napadaus-dus to sa sahig hanggang sa tuluyan tong bumagsak. Nang maramdaman naming hindi na to gumagalaw, dito na kami tumigil sa pagbato. Patay na yata! Lapitan mo nga, Spicy Girl! Total, magkalahi naman kayo eh! Itinulak pa nito si Spicy Girl na nito'y takot na rin. Lalapitan ko pa sana ang nakahandusay na katawan ni Bongga Jane nang biglang gumalaw ang mga kamay nito. Kasunod nito ay dumilat ang dalawang mata niya
Pero sa pagkakataon na to, ay nagbabaga na to at mabagsik na tumayo. Naging isang mabangis na aswang na to na tila handa ng lumantak ng biktima. Takbo na! Agad kami nagsiatrasan dahil sa takot. Mariin ang tingin niya sa amin habang marahan tong lumalapit. Agad na binatuto ng leader namin ng kalamansi, pero hindi na to nasasaktan. Maliksi tong tumalon sa lamesa at agad na tinalunan si Antonio. Pilit niyang inaabot ng pangil ang leeg ni Antonio, pero nagulat kaming lahat nang yakapin to ni Spicy Girl dahilan para makawala si Antonio. Sumenyas pa to na tumakbo na kaming lahat at siya na raw ang bahala sa aswang. Nakadaganto at hindi naman makaalis ang aswang sa bigat ni Spicy Girl. Una nang tumakbo si Black Shadow, kasunod yung leader namin. Nakatulala pa rin si Antonio habang pinapanood ang dalawa. Insan, tara na! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Nang hindi pa to nagsasalita ay hinila ko na siya palabas. Pagkarating namin sa malayo ay tumigil to. Spicy Girl! Naiwan! Balikan natin! Mapapahamak lang tayo! Tumakas na tayo! Nandun na sila! Hindi niya na ako pinakinggan at tumakbo na to pabalik. Pero bago pa man to makalapit ay biglang lumiyab ang bahay. Napatulala na lang kaming dalawa sa nakikita namin. Paunti-unti nang nilalamon ng apoy ang kabuuan ng bahay. Si Spicy Girl! Spicy Girl! Sigaw ni Antonio nang tuluyan ng lumiyab ang bahay. Dito lang namin nalaman na galing pala sa gasol ang sunog na yon. Sinadya tong buksan ng leader namin para masunog ang bahay. Dahil siguro sa kandilang natumba sa lamesa ay lumiyab ang loob ng bahay. Pagkatapos ng pangyayaring to, lahat kami inimbestigahan ng mga pulis. Kahit sinabi naming aswang ang dahilan nito, hindi sila naniniwala sa amin. Bagkus ay pinagtawanan lang nila kami. Pinadrag test din kaming lahat pero nag-negative naman kaming lahat. Kaya nagdesisyon silang pakawalan kami. Pero patuloy na inimbestigahan ko anong nangyari sa bangkay ni Water Willie. Ayon sa report, lumalabas na mabangis na hayop ang may kagawa nito sa kanya. Pero ang sabi namin sa statement namin, na aswang ang may gawa nito. Pero itinuring naman nila to na isa lang kabaliwan. Ang isa pang nakakabaliw na binalita sa amin, walang bangkay sa loob ng bahay na nasunog. Dito na kami napaisip kung anong nangyari kay Spicy Girl at Bongga Jane. Matapos rin ang pangyayari na to, wala na rin kami naging balita sa dalawa. Hindi na rin sila nag-text sa clan namin. Pero isa lang ang natutunan ko dito. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na mahirap paniwalaan. Katulad na lang na nangyari sa amin. Kung sino pa yung mukhang hindi gagawa ng masama, siya pa yung mapanganib. At kung sino pa yung hindi kagandahan ng anyo, sila pa yung handang iligtas ka sa kapahamakan. Kaya minsan, hindi ka dapat nanguhusgan ng tao base lang sa panlabas ng anyo nito. Kasi baka isang araw, yung hinuhusgahan mo ay siya pala ang makakatulong sa'yo.